libre yung mangarap eh. So mangarap lang tayo and then pagtrabahuhan natin yung ating pangarap. Magpursige tayo nang sa ganon ay makapag-umita tayo, makapag-ipon at mabili natin yung gusto natin bilhin. Pagpalara sa ating lahat, mga totoong mga Inday, kaway-kaway! Yan, kaway-kaway tayo pang Mags. At kasama natin ngayon si Cap Sydney Lumboy. Dito tayo sa Bayambang, dito sa kanilang isang extra na farm. At napakalawak po mga totoong mga Inday, kung makikita nyo. At kasama natin ngayon yung sa barangay nyo ng mga delegates nyo. Para mga barangay officials. Officials. At mga empleyado ng barangay. Ayun. At saka na, barangay family. family, no? So nakakatawa mga totoong mga Inday dahil yung lahat na nandito ngayon, kung ano yung makuha nila, may trace silang bitbit eh. Sa kanila na, libre. Galing. Actually, schedule namin to this Saturday. Si Kagawad Kari. Thank you, Kap. Thank you, Kap. Walang anuman. Nakakatuwa. Sana mag-harvest. Sana maulit muli. Thank you. Oo, sana maulit yan. Ang dami po nila mga totoong mga Inday, no? So nakakatawa lang dahil dati si Cap, ngayon i-share ko lang sa inyo yung mga pangarap ng mga big boys, yung mga pangarap ng mga lalaki talaga, yung LC300 na kuha na ni Cap. So dating palaboy lang si Cap, certified palaboy sa Dagupan. Ngayon nagbigay na ng mga changes din sa buhay ng iba't ibang nakakasalamuha ni Cap. No? So yun ang isa sa mga pinaka-inspiration. Kagabi nagtanong ako kung paano kung bibigyan ka ng chance na maging mayaman sa farm, anong gagawin mo? Ito na yung ginagawa ni Cap, yung sinasabi ng iba na mag-expand at tutulong sa community. So, ito na yung pinaka-promising na mangyayari sa buhay mo. So, yun Cap, ano ba yung mga nandito ngayon Cap para pwede mo i-share sa kanila Cap? Yung yun mga barangay family natin na namasyal dito para mag-picnic. Then after ng katatapos na ng picnic, yun, gusto nila makita raw yung mga alaga nating paitloging manok. So, pinakyat natin sila at pina-experience kung paano yung mag-harvest. At kung ano yung ma-harvest nila, meron silang tag-iisang tray. Ayun, dali na Bawat nila. isa sa kanila. Iuwi na nila yun. Yung mga totoong mga Inday. So, Cap, gusto ko lang tanungin Cap kung gaano kalawak ng area mo Cap? Itong area ay nasa 2 hectares. 2 hectares. Gaano karami yung manok na meron dito ngayon? Kapag puno, meron tayong 30,000 na layers. 30,000. 30,000. Ilang ano yung Cap? Mga bahay ng manok? Apat na housing yon na tag 7.5 7.5. bawat isa. And then meron tayong isang growing house sa dulo. And then meron naman tayong dalawa pa dun sa house. Ayun. Anong growing? Ibig sabihin ng growing? Growing house, palakihan ng sisiw. Okay. Doon palalakihin yung sisiw para paglaki niya, pag naging RTL ay yun na, ready to lay na siya. Okay. Iloload na siya sa mga cages at paitlogin na. Ayun. So yun pa, iba pa yung naglilay na ng eggs, iba pa yung pang ano. O yung negosyo kasi natin, aside dun sa nagpapaitlog tayo ng mga manok para ibenta yung itlog. Nabenta natin, doon tayo nagkakapera. Then meron naman tayo ng isang klase ng negosyo na bumibili tayo ng sisiw and then pinapalaki natin ng 16 weeks and then kapag ready to lay na siya, yun yung dinidispose natin. Ayun. So double kita. Plus yung gawa natin ng mga battery cages, Oo. gumagawa tayo ng mga battery cages para yung mga gustong bumili ng manok sa atin ay may ma-avail na rin silang kulungan, mapaglalagyan ng kanilang mga manok. Ayun. And then gumagawa din tayo ng poultry houses. Yung mga gustong magpagawa, gustong mag-alaga ng paitloging manok, pwede rin magpagawa sa atin. So, all in all, kumbaga one-stop shop tayo. Pagdating sa usapang itlog, negosyong paitloging manok, nasa atin lahat. From housing construction, battery cages, assembly, at saka pagbenta ng RTL. Ayun. So yun mga totoo mga Inday, no? So yun na, narinig nyo na. Kompleto. Pag pumunta kayo kay Mang Mags, kung gusto nyo talaga makita, puntahan nyo yung Sydney Seafood Restaurant sa Dagupan. Yan. I-search nyo lang yung Sydney Seafood Restaurant, hanapin nyo si Cap doon.
para makapag-reserve kung ano yung needed nyo sa farm nyo. Kung wala pa kayong bahay ng mga manok, pwede kayo magpa-install sa kanila, pwede silang gumawa. Meron silang complete set na ituturo sa inyo kung paano alagaan, kung paano yung mga sistema. Kompleto Kap. Opo, lalo na dun sa sa YouTube channel natin. Mang Mags. Mang Mags. Ayun. So, Saka FB page natin ng Mang Mags. ayun. So Kap, dito Kap, ngayon Kap, tanong lang natin Kap, doon sa, gano'ng karami dito Kap yung mga manok nito? Ito isang building na to, 7.5. 7.5 kapag Sa 7.5 Kap, everyday, ilang itlog ang napapa-harvest nyo? doon tayo sa sa 10,000 para mabilis yung competition. Nasa yan, mga 8,500 8,500. eggs yung na-harvest. Kapag medyo may edad na, kapag more than a year na. However, kapag yung manok natin ay bago pa lang na nangingitlog, umaabot yan ng mga 9,500. Doon 95%. 95%. Ganun karami mga totoo hindi. 95%. And then, unti-unti yan na magda-drop. Pag nandun siya sa peak, nagda-95% yan. Depende rin sa management. Pag magandang management, talaga nagda-95%. May nagda-98 na, 97%. Pero kapag unti-unting bumababa yan, hanggang sa kapag sobrang mababa na, magpo-compute tayo, pag wala nang kita, yun ikakal natin. Kaya lang inaabot ka ng mga 18 months. 18 months. Oo, more than 18 months. Yung pinaka-peak niya na pinakamataas, 95% yung sa 1 year. 1 year. Hindi, mga mga 2 months. 2 months. 2 months na magpipik yan, 95. And then magiging 94. Pababa ng pababa. Pero ang pinaka niyan, kung ilan yung ipinapakain mong feeds, dapat ganun din yung ma-harvest mong Dito po karami. ganito rin yung ma-harvest mo na ang tawag dito isang case or isang box. 12 na tray. So 1:1. Kung nagpakain ka ng isang sako, dapat meron kang itlog na isang case Isang case din. na equivalent of 12 na tray. 12 trees sa isang sako. Oo. Ayun. So pag halimbawa nagpakain tayo ng 30 na sako, meron tayong 30 na case dapat na ma-harvest. Ayun. Ganun yung rule of thumb. Ayun. So yung mga totoo mga inday, sigurado makakompute nyo na agad yung kita. Madaling mag-compute. Ayun. Kasi nga Madaling mag-compute kasi magkano yung feed, sabihin mo ng 1.5, magkano yung isang tray ng itlog sa 200. Yung 12 ay 2,400. So 2,400 less 1.5, meron kang 900 pesos na kita. Ayun. Kada isang sako-sako na pinakain mo. So yun kasimple mga totoo mga inday. Pag 95%, Hindi, yun, mga nasa 83% lang yun. 83% yun. Kaya mas mataas pa yung doon, kikitain. Yung sa peak niya, Oo. sa 2 months. Oo. Yun. Kasi doon tayo nagkwenta sa sa 83%. Sa Sa average. pinaka-average lang. So yun mga totoo mga inday, at least alam nyo yung mga diskarte. Pero very interesting pag talaga mga totoo mga inday. Kung gusto nyo magkaroon ng more knowledge, i-follow nyo si Mang Mags. At kung gusto nyo mag-engage sa kanya, makipag-collaborate o magpatayo ng mga i-contact nyo lang sila sa Mang Mags. At saka pumunta kayo sa Sydney's Restaurant, dun sa sa Dagupan. Ayan. Or mag-text sila sa number ko. Sige Kap, pwede ba sabihin Kap? 0927-427-1056. Ayun, sigurado yun na Ako po mismo yung sumasagot yan. Ayun, so yung mga totoo mga inday. Kap, usually ba Kap sa ganito kalawak na area, medyo matagal to Kap gagawin Saka ano ba yung usually common mistakes na nangyari na sa'yo at ayaw mo nang mangyari sa kanila? Itong ganitong klaseng housing, kapag gumawa tayo ng pang 10,000, mga 2 to 3 months. Depende sa area. Minsan kasi may mga ginagawan tayo, medyo pili, ganyan, hindi siya patag. So, yun yung medyo natatagalan tayo. Pero mga estimate ko dyan, mga 2 to 3 months. Yung isang 10,000 capacity housing. Ngayon, kung halimbawa 5,000 capacity lang, mahahati natin yan, mapapabilis. Yung mga common mistakes is, kumbaga ang mapapayo ko, start it right. Pag magpapagawa kayo ng housing at yaman rin lang na gusto nyo ng pangmatagalan na, kasi pangmatagalan na housing na to So pag nagpagawa tayo ng housing, dapat yung matibay na. Tama. Para yung mga unforeseen na events, kagaya ng mga bagyo, ganyan, ay
ay kahit pa paano matibay-tibay siya. Yan. Hindi tayo natatakot masyado kasi secure tayo. Yan. Hanggang ibayan natin yung housing. And then kumuha sila sa mga reliable sources. Yan. Nang sa ganun ay kampante sila sa sa pagiging performance na maganda ang kanilang mga manok. Ayan. Tsaka pinaka-importante kape kasi yung after sales yung inaano nyo kape. Kasi pagka nagkuha sila sa inyo, tuturuan nyo sila kung ano yung tamang sistema. Oo. Para hindi sila magkaroon ng failure dun sa kanilang gagawin. Anytime na may gusto silang itanong, ay pwede silang mag-text sa akin at sasagutin natin yung kanilang katanungan. Bumili man sila sa atin or hindi, sinasagot naman talaga natin yung mga inquiries. Diba kung ano yung mga pwedeng igamot, ano yung gamot sa sipon, yan yung mga basic na katanungan nila. Normal lang ba na yung manok naglalagas yung balahibo, yung mga ganun. So, ano yan? Panoorin nyo po lahat doon sa Mangmag. Meron po sila doon step by step talaga. Kap, ito yung pinaka nagustuhan ko, Kap, dahil certified palaboy ka. At ngayon nakuha mo na yung dream car mo na Land Cruiser. Ano masasabi mo, Kap? Well, masaya. Masaya kasi dati-rati, way back many years ago, siyempre talagang parang pangarap lang natin yan. At parang imposible, kasi nga, nakikita lang natin yan dati at hindi natin inaasahan na magkakaroon rin pala tayo ng ngayon. So talagang masaya rin. At ang lang talaga yan, basta kapag libre yung mangarap So mangarap lang tayo and then pagtrabahuhan natin yung ating pangarap. Magpursige tayo nang sa ganun ay makapag-kumita tayo, makapag-ipon at mabili natin yung gusto nating bilhin. Kaya pala si Kap ngayon napaka-blooming, gumugwapo at nagiging fit dahil pala siguro sa Land Cruiser. Hindi naman bagkus ay kailangan rin talagang ayusin natin yung ating katawan, yung ating health. Kasi pag medyo pag maaga tayong nawala dito, hindi natin maano yung fruits ng pinaghirapan natin. Sabi nga nila, meron nga yung kasabihan na during our younger days, we use our health to gain wealth. Pero pag tanda mo, we use our wealth to gain our health. Yan. So parang parang vice versa, very ironic rin. Imagine, nag-work tayo nung kabataan natin, nagpupuyat, di ba? And then kung ano-ano na medyo naabuso natin yung katawan natin para lang kumita. And then pagtanda naman natin, pag nag-fail yung health natin, yung kinita natin ay doon rin naman pala mapupunta. So dapat balance lang tayo. Balance lang. Yan. Ayan, maraming salamat kayo, Kap. Maraming salamat sa mga officials dito sa barangay nila, Kap. At very thankful din ako dahil na-invite ako ni Kap dito, nag-early lunch kami. Early lunch ba, Kap? Brunch na. Brunch na yun. Brunch. Ayun, so yun, nakaka-inspired ko talaga. Sigurado maraming na-inspired sa inyo. Ako mismo na-inspired dahil isa sa mga pangarap ko yung LC300. Dati isang palaboy si Kap, pero ngayon tingnan nyo, nagsumikap, talaga yung talagang may plans, no? At ang sa pinaka-importante ay magtiwala sa Panginoon. Number one na ibibigay sa iyo lahat ng mga pangarap mo. Basta sikapin mo lang pag trabahuan mo. Ayun. Tsaka basta trabaho lang ng trabaho. Hindi natin namamalayan, andun na pala tayo. Nakarating na pala tayo doon sa isang lap, tapos na yung isang lap, ganyan. Tuloy-tuloy lang yan. Then hanggang sa mararating na natin yung ating goal. Ayun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat mga Inday. Sa mga gustong mag-visit kay Kap, punta yung Sydney's Seafood Restaurant doon sa Dagupan. At kung gusto niyo i-contact si Kap, ano nga yung number niyo, Kap? 0927-427-1056. At shoutout nga pala sa mga kasama natin dito. Number 1, ang ating barangay administrator, si Sir Bebot. And then, Sir Bebot Dator, and then yung mga BHW, sila Kagawad Chari, sila Kagawad Tom, Kagawad Lawrence,
si teacher natin sa daycare, si Ma'am Mary Ann, yung ating midwife, barangay midwife, yan, yung mga empleyado sa barangay, mga ano. Tsaka siyempre, walang iba, si Kagawad Bruno, yung ating yan, yung ating cameraman, si Kagawad Bruno, Ayan. ang masipag nating Kagawad. Ayan. So yun mga totoong mga Inday, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy at Mac Mags. At huwag kalimutang i-share yung video kung may natutunan kayo at kung gusto nyo may mga kaibigan or family kayo na gusto mag-invest sa mga ganitong klaseng business, tag nyo sila, i-share nyo sa kanila yung video. Baka ito yung magiging, solution sa problem nila sa pagiging financially freedom in the future. Kasi yun na naman ang importante, yung magiging sustainable tayo pagdating ng panahon na medyo may edad-edad na tayo, no? So yun, maraming salamat sa iyo, Mang Mags. Thank you ulit na pagbisita. Yan, mula yan dito sa Bayambang, Pangasinan. Kasama natin si Mang Mags, Cap, si G. Lumboy, Happy Farming, at saka yung mga official